Okay, sa puntong ito, pag-usapan naman natin dahil nga tayo'y nakakaranas ngayon ng El Nino phenomenon. At kahapon nga, sa lakas ng ulan ngayon, may El Nino? pabugso-bugsulan ng ang ulan at may project o mayroong forecast ang pag-asa na magkakaroon tayo ng tagtuyot pagdating ng mga dulo ng 2015 at hanggang sa first quarter ng 2016. At para pag-usapan ang mga pamaraan naman na ginagawa ng ating pamahalaan, particularly ang National Irrigation Administration, para sa patubig sa mga magsasaka, ay may makakasama tayong bisita ngayong, Carla. Tama, Audrey, makakasama po natin si Miss Filipina Bermudez, ang spokesperson ng National Irrigation Administration. Good morning, ma'am. Good morning, Carla. Good morning. Ayun, kanina po nabanggit na po ni Audrey, no, yung tungkol nga sa irigasyon at patubig sa ating sakahan. So, kamusta po yung management natin po about this? So far, nakikita naman natin ulan-ulan, ano? At this point, wala pa kami masyadong problema, especially sa aming mga malalaking dam. We have dam in Pantabangan, located in Nueva Ecija. Meron kami sa Magat, in Isabela. At ito ngayon nasa Bulacan, yung Bustos Dam. So far, wala pa kami problema sa ngayon. Okay, sa ngayon, wala pa po. No? Pero nga, sabi ko nga kanina, may forecast ang ating Weather Bureau na pagdating ng mga later months ng taong ito, baka magkaroon ng tagtuyot. Ano po ang inyong inilatag na paghahanda po pag nangyari na itong tagtuyot? Ang pinakamalaking problema po talaga namin dito, actually, yung sa Bustos Dam. Kasi ang pinanggagalingan ng tubig namin dyan is Angat Dam. Sa ngayon ay zero allocation pa rin kami. So, ang pinanggagalingan ng patubig namin dito sa parte ng Bulacan at saka Pampanga ay tinatawag namin ng mga local flows. Meron kaming Bayabas Creek at saka yung Bustos Dam, kung saan about 14,000 hectares lang yung aming napatubigan out of the 22,000 hectares. So, yun ang sinusuportahan pa namin ngayon. Na by November, itong mga crops na to ay aanihin na. Ang magiging problema lang natin ay pagdating ng second crop na tinatawag namin na mag-start sa November, December, talaga kung hindi kami nakaprogram ng area na papatubigan dito sa parte ng Bulacan kasi mababa pa yung elevation ng Angat Dam. So, ang sinasabi namin sa aming mga magsasaka sa parte na yan ay magtanim na lang ng mga crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Yung munggo, at iba't ibang klase ng vegetables na konti lang yung pangangailangan ng tubig. At sa puntong yan, ang National Irrigation Administration sa pangunguna ng aming administrator na si Dr. Padernal, nakalatag na yung aming mga plano na pagbibigay po na, unang-una, pagbibigay namin ng mga maliliit na mga bomba, ito yung tinatawag namin na shallow tube wells, kung saan mga 4 to 5 hectares ang kayang patubigan yan. So, yun ang unang assistance namin ibibigay. Pero, sa ibang parte, like sa Magat and Pantabangan, enough yung aming na-reserve na tubig para patubigan yung sa Pantabangan, mga 100,000 hectares yan. Sa Magat, mga 80,000 hectares. Ang kaya pa namin patubigan sa dry season. At sa ngayon, ang ginagawa ay nire-regulate na namin yung releases namin sa aming mga lalaking dam. And in other parts of the country, kung saan nandun ang National Irrigation Administration, sa ngayon pa lang, sinasabihan na namin yung aming mga magsasaka, nakatuwang namin sa pamamalakad ng aming mga irrigation systems na huwag nang isipin yung mga mahabang variety na mga long gestating rice varieties na itanim. Meron kasi tayong mga rice varieties na good for 110 days, 120 days lang. At saka sa pamamagitan ng mga bagong technology, ay nakaka-survive naman ang mga ito sa pagdating ng walang ulan. Ito, Audrey, no, napakaganda kasi may timetable na at mukhang talagang ginagawa nila ang lahat para nga to be ready for this El Nino. Walang definite time, pero dati kong nabasa is about cloud seeding. Is this also part of the Yes. of your plan? Oo. Yun yung aming last resort kasi medyo mahal ang mag-cloud seeding. Kung talagang walang-wala na kaming tubig, talagang magka-cloud seeding kami. Yun ang aming last resort talaga. Nabanggit din yan ni DOTC Assistant Secretary Mon Liboro kahapon, no? Na kung sakasakaling umabot na sa puntong kakailanganin ng punan
yung mga dams natin ay magka-cloud seeding sila. At yun yung tulong ng Doppler radar. Madidetect nila o mahahanap nila kung saan yung mga kaulapan na pwedeng lagyan ng seedlings. Okay, may katanungan lang po ako, no? Dahil yung ating mga kababayan, especially doon sa mga malalayong lugar, no, ay ang suggestion nyo nga, yung maikling panahon lang yung itinatagal ng pagtatanim para maani uli. Wala po bang, nakapag-ugnayan na kayo, wala po bang malulugi na mga sakahan, sakaling itong El Nino ay magtuloy-tuloy? Hindi natin maaalis yung may pagkalugi. Unang-una, ang ating mga magsasaka ay naka-focus lang parati sila sa rice kasi ito yung sure na panggagalingan ng kanilang mga pagkain. Pangalawa, yung mga itinatanim na mga other crops, kuminsan lang problema kasi yung market. So, ang ginagawa namin pagpaplano ay kung ano yung mga itatanim na dapat na anihin na merong ready market. Usually, yung ating mga magsasaka, pag ganyan ng mga other crops, yung munggo, yung kamatis, yung mga vegetables na madaling ibenta. So, kung minsan kasi yung mga other crops ay mas malaki ang kita nila basta merong market. Alam mo, Carla, ma'am, na-experience ko nung nakarang linggo sa Eastern Samar, ang problema po ng mga magsasaka rin doon, o yung mga nasa agrikultura, dahil niyulanda sila, yung mga coconut, medyo nasira yon at wala silang inaani ngayon. Kung meron man, ang problema po, ito hindi lang sa may Eastern Samar, maging sa ibang bahagi ng Pilipinas, yung walang facilities para doon ilagay at ma-preserve yung kanilang mga ani. At ang nangyayari niyan, kailangan nilang ibenta ng mabilisan, mura nila na ibebenta, hindi sila ganun kumikita. Tama po ba yun? May mga areas tayo na may mga post-harvest facilities tayo. At ang nagtatatag niyan ay ang Department of Agriculture. Sila yung namamahala dito. Actually, marami na silang naitayo ng mga trading kung saan pwedeng dalhin ng ating mga magsasaka ang kanilang mga inaani. So, malaki yung nagagawa ng department pagdating sa post-harvest facilities. Ito, kanina nga nabanggit mo na, no? Ikaw galing ka lang sa East Samar at yan ay nabagyo 2 years ago na tamaan nga ng Super Typhoon Yolanda. Pero ma'am, sa nakikita po natin ngayon, ano po kaya yung probinsya o lugar na talaga pong maapektuhan ng El Nino? Base sa information, ang sinasabi is part of Central Luzon and Eastern Luzon ang medyo tatamaan talaga ng El Nino. Tayo talaga. Tayo dito sa Metro Manila. Pero kayo po ba'y nakipag-ugnayan na, knowing na ito po yung mga lugar na maapektuhan ng El Nino, kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa mga local farmers doon? Oo. Actually, sa lahat ng irrigation systems na nasakop ng NIA, mga irrigators associations doon. Sila yung nasabi ko nga kanina, katuwang namin sa pamamahala sa patubig. So, ito yung tuwing bago kami magkaroon ng cropping season, nag-uusap kami kung sino ang dapat mauna, anong lugar ang dapat mauna, ano ang itatanim nila, at kailan yung dapat mag-start ng pananim. Ganun katindi yung ugnayan ng NIA, tsaka magsasaka. Ma'am, kanina sinabi niyo po na ang last resort dahil nga mahal ay cloud seeding. At ngayon nga, as early as now, minibigyan na natin ng warning yung ating mga magsasaka na ito nga kung ano yung mga dapat itanim. At ngayon na may tag-ulan pa or wet season pa, talagang sabi niyo nga, medyo naghahanda na kayo. But are we ready sa pagdating po ng El Nino? Ready po tayo dyan. Dahil every year, kahit na walang El Nino, may mga plano pagdating sa dry season. Kasi generally, pagka dry season, nagkukulang tayo ng tubig. Okay, sana yung mga magsasaka natin at saka yung mga nasa probinsya, makinig tayo sa kanila dahil sinasuggest na nga nila. Dahil sila naman yung makikinabang dito. Yung mga oras na dapat anihin, dapat mag-adjust para hindi naabutan pa ng El Nino. Oo. And tayo talaga, ikaw ba kayo mang kumain ng walang kanin, di ba? Napakahirap na. Pagmamahal ang bigas or mag-i-import na naman tayo. So, That's sayang. right. Hindi masayang yung ating yung mga itinanim ng ating mga magsasaka. Nako, napakagandang balita niyan na malaman natin na handa tayo o pinaghahandaan nga natin ito sinasabing pagdating ng El Nino the later part of this year and next year. Pero maraming salamat po ulit. Miss Filipina Bermudez, ang spokesperson ng National Irrigation Administration.